Kasal si Edna sa kanyang kababata magmula pa noong 2001. Ayon kay Edna, best friend sila ng kanyang asawa magmula pa noong siya ay grade 6. Noon pa man, nahahalata na daw ni Edna na mahinhing kumilos at magsalita ang kanyang asawa. Hindi daw niya iniinda dahil nung nobyo niya ito ay asikasong-asikaso daw siya. Hindi naman daw ito nagpapabaya sa kanila mag-ina. Subalit ang problema ni Edna ay ang kanyang pamilya at mga kaibigan na patuloy siyang sinasabihan na hiwalayan na niya ang asawa dahil sa openly daw ay ipinapakita na nito sa karamihan ng tao na siya nga ay isang bakla. Pati daw pananalita nito ay di karaniwan sa tunay na lalaki. Hindi daw alam ni Edna ang gagawin sa payo ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Maaari daw ba niyang ipawalang bisa ang kasal nila dahil dito? Edna, ang homosexuality ay hindi ground for annulment ng kasal. Lalo pat alam mo na ito ay magmula pa lamang ng bago kayo ikasal. Maaari mo lamang gawing dahilan ng pagpapawalang bisa ng kasal ang homosexuality kung ito ay itinago sa iyo bago pa man kayo ikasal. At ang pagpayag mo sa pagpapakasal sa kanya ay dahil lamang sa panloloko, violence o threat o intimidation laban sa iyo. Ayon nga sa Article 46 ng Family Code, sinasabing ang mga sumusunod na pagkakataon ay masasabing panloloko. Una, ang hindi paglalahad na ang isang tao ay dati nang na-convict ng korte sa krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Ikalawa, pagtatago ng asawa na nung siya ay ikinasal, siya ay buntis sa ibang lalaki. Ikatlo, pagtatago ng sexually transmissible disease. At ikaapat, ang pagtatago ng drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality o lesbianism. Walang iba pang misrepresentation patungkol sa karakter, health, katayuan sa sosyedad, kayamanan o patungkol sa chastity ang maaaring sabihing parte ng panloloko upang masabing ito ay ground ng annulment. Sa pagwawakas, Edna, hindi mo maaaring gawing dahilan ang sexual orientation ng iyong asawa upang ipawalang bisa ang inyong kasal. Ayon na nga rin sa iyong kwento, bata pa lamang kayo ay alam mo na kahit paano ang kanyang tunay na pagkatao. Tandaan na aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Ito po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.